Thailand at Cambodia ayaw paawat. Bomba dito, bomba doon. Isipin nyo, sa tindi ng bakbakan, ang mga labi ng mga sundalong Thai sa Hill 350 hindi na ma-recover. Nabubulok na lang sa init ng araw dahil sa walang humpay na artillery attacks ng Cambodia. Oo, kaya naman dahil dito, delikado na ang lagay ng mga kababayan natin. May 500 na OFWs ang naiipit ngayon sa gitna ng gyera. Nakakabahala na, hindi na ito simpleng away lupa. Nagpasok na ng airstrikes ang Thailand. Gumaganti naman ng kanyon ang Cambodia. Dito, nakialam na ang Pilipinas, Vietnam, United Nations, Amerika at pati na ang China. Pero ang tanong ng marami, aawatin ba ng China ang kanilang kaalyado o gatong pa ang ibibigay nila? Ano ba talaga ang nangyayari at bakit patuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng kaalyado ng US at kaalyado ng China? Gaano ito kadelikado kung tatagal ang digmaan? At paano ito makakaapekto sa buong mundo? Tara, simulan na natin. Alam nyo ba mga kahistoryador na ang sitwasyon sa Hill 350 ay parang eksena sa pelikula, pero totoo at nakakapanindig balahibo? Ayon sa mga report, sinusubukan ng Thailand na kunin ang mga casualties nila, pero hindi sila makalapit. Bawat galaw, umuulan ng bala mula sa artillery ng Cambodia. Ibig sabihin nito, walang respeto sa ceasefire, walang respeto sa humanitarian rules, patayan kung patayan. Ito ay nagpapakita na ang Cambodia, kahit mas maliit na bansa, ay hindi basta-basta magpapabuli. Kaya naman hindi na nagpigil ang Thailand. Naglunsad na sila ng airstrikes. Ibig sabihin, gumamit na sila ng mga jet fighter para bombahin ang mga posisyon ng Cambodia. Kapag eroplano na ang ginamit, level up na ang gyera. Hindi na ito barilan ng mga patrol. Ito ay full-blown military engagement. Ang sabi ng AP News, mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa mga airstrikes na ito. Pansinin nyo, bakit nga ba nagkakaganito? Hindi lang ito dahil sa lupa o sa temple sa border. Ito ay tungkol sa pride at kapangyarihan. Pero ang nakakatakot dito, hindi lang silang dalawa ang involved. Ang Thailand ay matagal ng kaalyado ng Amerika. May mga armas sila na galing US. Sa kabilang banda, ang Cambodia naman ay ang pinakamalapit na kaibigan ng China sa Southeast Asia. Dahil dito, ang United Nations o UN ay naglabas na ng matinding condemnation. Galit na sila. Sabi ng UN, itigil na ang hostilities dahil madadamay ang mga sibilyan. Pero nakikinig ba sila? Mukhang hindi. Tuloy pa rin ang putukan. Samantala ang Amerika, naalarma na rin. Sinabihan na nila ang Thailand na gumawa ng concrete actions para humupa ang tensyon. Ibig sabihin, pinagsabihan ng US ang kanilang kaibigan na teka lang, huwag masyadong mainit. Ayaw ng Amerika na magkaroon ng isa pang gyera sa Asia habang busy sila sa ibang parte ng mundo. Pero ang tanong, susunod ba ang Thailand kung ang pakiramdam nila ay inaapi sila ng Cambodia sa sarili nilang border? Dito naman pumapasok ang China. Ang sabi ng mga report mula sa China Daily, nag-offer daw ang Beijing na ayusin ang gulo. Gusto raw nilang maging taga-awat. Pero alam naman natin ang laro sa geopolitics. Ang Cambodia ay armado ng China. Maraming equipment ang Cambodia na galing sa Beijing. Kaya mapapaisip ka, talaga bang aawatin ng China ang Cambodia? O baka naman ito ay isang paraan para ipakita ng China na kaya nilang guluhin ang rehiyon kung kailan nila gusto. Isipin nyo ito ng mabuti, mga kahistoryador. Kung ang China ang main backer ng Cambodia at ang US ang backer ng Thailand, hindi ba't parang proxy war na ito? Parang Ukraine at Russia lang. Pero ngayon, nasa Asia na ito. Samantala, ayon sa Manila Bulletin,
nagpahayag na ng matinding pagkabahala ang ating bansa at ang Vietnam. Bakit? Kasi kapag nagkagulo sa mainland Southeast Asia, damay ang ekonomiya natin, damay ang seguridad natin. Ang Vietnam, katabi lang ng Cambodia, ay kinakabahan din dahil baka mapunta sa kanila ang gulo. At heto ang pinakamasakit sa lahat. Mahigit 500 na OFW ang apektado. Oo, ayon sa Philippine News Agency, nagbigay na ng aid o tulong ang gobyerno. Pero sapat ba yun? Isipin nyo ang takot ng mga kababayan natin doon. Pumunta sila para magtrabaho, para buhayin ang pamilya sa Pilipinas. Tapos, magigising sila sa tunog ng bomba at kanyon. Ang tanong ng marami, dapat na bang umuwi ang mga Pilipino sa border? Ang sagot ay depende sa itatagal nito. Kung magtutuloy-tuloy ang airstrikes at artillery, walang choice kundi ilikas sila. Ang problema, saan sila dadaan? Kung sarado ang border at nagbabatuhan ng bomba, maiipit sila. Ito ang classic na caught in the crossfire. Yes, mga kahistoryador. At alam nyo ba na ang Hill 350 ay pinag-aagawan nila? Pero ano ba itong Hill 350? Ito ay elevation at estratehiko. Sa digmaan, elevation is domination. Kung nasa taas ka, kontrolado mo ang laban. Kaya ganoon na lang ang gigil ng Thailand na bawiin o kontrolin ang area. At ganoon din ang gigil ng Cambodia na ipagtanggol ito. Ang kapalit ng bawat metro ng lupa ay dugo. Kung sino ang may hawak ng taas, siya ang panalo. Kaya hindi ma-recover ng Thailand ang mga bangkay ng sundalo nila dahil kitang-kita sila ng Cambodia mula sa taas o sa mga nakatagong pwesto. Ito ay isang madugong chess match at habang nagpapatigasan sila, ang mga sibilyan at mga OFW ang nadadamay. Ngayon, ano ang epekto nito kung tatagal ang digmaan? Gaano ito kadelikado? Una, wawasakin nito ang pagkakaisa ng ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations ay binuo para sa kapayapaan. Pero kung dalawang miyembro ang nagpapatayan, parang sampal ito sa mukha ng ASEAN. Mawawalan ng ngipin ang samahan. Iisipin ng ibang bansa, wala palang kwenta ang ASEAN na yan. Hindi nila makontrol ang miyembro nila. Pangalawa, papasok ang mas mabibigat na armas. Sa ngayon, artillery at airstrikes pa lang. Pero paano kung magpadala ng missiles? Paano kung magpadala na ng mas maraming tangke? Ang border ng Thailand at Cambodia ay magiging parang no man's land. Pangatlo, at ito ang pinakaayaw nating mangyari, ang direktang pakikialam ng superpowers. Kapag nakita ng US na natatalo ang Thailand, baka magpadala sila ng suporta. Kapag nakita naman ng China na nadedehado ang Cambodia, baka magpadala sila ng mas advanced na armas. E di nagkaroon na tayo ng mini world war sa Southeast Asia. Mga kahistoryador, oo, pansinin nyo ang timing. Sabay-sabay ang gulo sa mundo. May gulo sa Myanmar, may gulo sa Europe, may gulo sa Middle East. Tapos ngayon, heto na naman sa Thailand at Cambodia. Ang sabi ng gobyerno natin, nagbibigay sila ng tulong. Pero ang kailangan ng mga OFW ay safety, hindi lang relief goods. Kailangan ng mabilis na plano para sa evacuation kung sakaling lumala. Balikan natin ang role ng China. Sabi nila sa China Daily, gusto nilang i-resolve ang hidwaan. Magandang pakinggan. Pero sa kasaysayan, ang China ay laging may kapalit. Kung tutulong silang ayusin ang gulo, ano ang hihingin nila sa Thailand at Cambodia? Baka mas lalong lumakas ang impluwensya nila sa rehiyon. Baka gamitin nila ito para lalong gipitin ang ibang bansa sa usapin ng South China Sea. Lahat ay konektado, walang libreng tulong sa geopolitics. Sa kabilang banda, ang US ay ipit din. Hindi nila pwedeng pabayaan ang Thailand dahil may treaty sila. Pero hindi rin sila pwedeng masyadong makialam dahil ayaw nilang magalit ang buong ASEAN. So ang ginagawa ng US ngayon ay pressure diplomacy.
dadaanin sa pakiusap at konting takot. Sana ay matapos na ito at hindi na maiipit ang 500 OFW. Ang iba sa kanila, baka mga guro, factory workers o domestic helpers na walang kinalaman sa politika. Pero sila ang nasa frontline ng panganib ngayon. Ang tanong mga kahistoryador, kung sakaling lumala ito at maging full-scale war, sino ang papanigan ng Pilipinas? Ang kaalyado nating US na kakampi ng Thailand? O mananahimik na lang ba tayo para hindi magalit ang China na kakampi ng Cambodia? Napakahirap na desisyon, pero iyan ang realidad ng mundo ngayon. Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!